Yan, ang topic po natin ngayon ay the secret place of the Most High. Yan. Yan, marami nga daw mga katotohanan na nire-reveal ang Panginoon sa mga secret. Di ba tayo rin, may mga sinasabi rin tayo, mga, mga bagay tungkol sa atin. Pero sinasabi natin yung sa mga taong malapit lang sa atin, mga secret, ganun. Kaya ganun din sa Panginoon, meron siyang tinatawag na secret place, kung saan nangungusap din siya. Ayan, alam niyo ba kung ano yung Most High? Yan. Wala pa. Ayan. Yung Most High, alam niyo ba yon? Yung bakit the secret place of the Most High. Ayan. Ngayon, ang Most High na yan ay si Lord yan. And si Lord, nireveal niya yung sarili niya sa atin sa salita niya. Di ba pinakita niya dito yung mga names of God? Sa English, yung God, Lord, Lord God, the Almighty God. Yung sa English Bible natin, ayan yung pagpapakilala ni Lord ng pangalan niya. Pero pag sa Hebrew, ayan yun yung L, ibig sabihin strong one. Yung LL yon, God Most High, El Shaddai, the Almighty, Adonai, my Lord. At later, di ba, nireveal ng Panginoon yung pangalan niya kay Moses, yung Yahweh, yung Jehovah. Jehovah sa natin, di ba? Pero another name pa ni Lord ay Most High, di ba? Ang ibig sabihin ng Most High, patungkol to sa position niya in the heavens, di ba? Ibig sabihin mataas ang Panginoon. He sits above all principalities and powers. Nasa lahat na may makapangyarihan, lahat ng mga power dito, si Lord ang pinakamataas sa lahat ng yun. Yun yung ibig sabihin ng Most High. Tapos ito rin yung God's position and authority over all things. Na yun nga, na siya ang may kapangyarihan at pinakamataas, di ba, na authority sa lahat. Tapos yun nga, yung dito tayo sa the secret place. Yan, yung secret place, ito yung one of the greatest revelations of God's protection ay na-record sa Psalms 91. Naalala nyo, yung panahon ng COVID, di ba tinuturo sa atin yung Psalms 91 na yun? Kasi about yun sa protection ng Panginoon. May nakita nga rin akong truck nung nakaraan. Doon sa likod ng truck nakalagay Psalms 91. Parang ibig sabihin ng truck, Lord, protektahan mo tong truck ko. Di ba? Parang yun yung meaning na, kaya nilagay niya Psalms 91 doon. Yan. At ano ba sabi sa verse 1 and 2 yan? Yung he that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him shall I trust. Ayan, the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ayan, ibig sabihin, ang nasa secret place of the Most High ay nasa ilalim ng shadow ng Diyos. So, ibig sabihin, ang secret place, nasaan yun? Matatagpuan yun sa shadow of the Almighty. Yun. At may mga verses din sa Bible na binanggit yung mga shadow, yung mga wings, ganun. Sa Psalm 17:8, ito, gaya niyan. Di ba nabanggit dyan yung hide me under the shadow of thy wings. Psalms 36:7, under the shadow of thy wings. Ito pa yung Psalms 57, shadow of thy wings. Ayan din yung sa Psalm 63. Di ba? May ibig sabihin ng mga shadow of thy wings. Mga nababanggit din pala yun, di ba? Tapos, di ba, sa tabernacle ni Moses, ganito yung itsura ng tabernacle, di ba? Ayun yung parang labas, ayun yung outer court. Pero sumunod naman, yung inner court, yung holy place, di ba? Tapos, most holy place, yung nasa may pinaka-pangatlo na. Yan, kaya tandaan niyo yung para sa paliwanag natin. Outer court, yan yung nandyan sa may bakod, sa loob ng bakod. Tapos inner court, yan yung holy place, at most holy place nga yung Holy of Holies. Ayan, tapos yun nga yung mamaya explain natin. Tapos yung Ark of the Covenant or yung Ark of God. 'Di ba? Yung mercy seat diyan ayun yung nasa ibabaw ng dalawang cherubim. Doon winiwisik yung dugo, 'di ba? Para mapatawad yung kasalanan. Ayan, tapos yung tabernacle ni Moses, may pinagkaiba pala siya sa tabernacle ni David. Ay, naano ko pala to kay Peristone. Ayan, yung tabernacle ni Moses, may kurtina. Ayan, ay, pabalik natin. Tingnan nyo yung sa akin, sa tabernacle ni Moses, may kurtina. Asan na? Ayun, hindi ka makakapasok dun sa most holy place kasi nga may kurtina. Tapos, yung tabernacle naman ni David, makikita nyo, ano pansin nyo? Nakahawi yung kurtina. Walang nakaharang. Ibig sabihin, kita mo talaga yung Ark of the Covenant o yung Ark of God. Yan, kaya ang pinagkaiba, yung kay tabernacle ni Moses, may nakaharang. Hindi mo makita, hindi ka makapasok agad. Pero sa tabernacle ni David, open, di ba? Nakikita mo yung Ark of God, pwede ka mag-worship.
Tapos pag binasa nyo rin sa Bible, yung tabernacle ni David, may consistent doon na musicians. Laging may tumutugtog, laging may kumakanta, laging tuloy-tuloy yung mga pagpupuri. Kaya place of worship siya and intimacy with God. Hindi tulad yung sa tabernacle ni Moses, di ka nga makapasok, di ba? Mga pari lang. Doon sa tabernacle ni Moses, place of blood offering yun. Ibig sabihin, nag-aalay doon ng mga pinapatay yung ganto, may dadanak na dugo sa mga hayop, ganon. Pero dito sa tabernacle ni David, walang dugo na dumadaloy dyan. Ano yan? Talagang place of worship siya. Tapos, di ba, doon sa tabernacle ni Moses, ang mga Levite lang yung pwedeng mag-touch o magbuhat ng ark. Pero dito, sa tabernacle ni David, any worshiper could come. Pwede silang lumapit doon sa presensya ng Diyos. Pwede silang maging close doon sa ark, pero wag lang didikit ha. Malapit ka lang, ganun. Kaya yun nga, na makikita nyo yung pinagkaiba ng tabernacle ni Moses at tabernacle ni David. Naging place of worship siya. Ngayon dito tayo sa the ark and the shadow of God. Yan. Anong connection no ng ark and the shadow of God? Yan, kasi si Perry Stone kasi, inaalam niya talaga, ano ba ibig sabihin ng under the shadow of the Almighty, under the shadow of your wings, ano ibig sabihin nun? Inaalam niya. Kaya si Perry Stone noong 1988, nakausap niya si Rabbi, hindi ko mabasa, basta Hebrew. Tapos sa Jerusalem, tukol daw sa shadow of God, tinatanong niya pa, ano ba ibig sabihin nun? Sasabi daw nung Rabbi, kapag daw maganda yung panahon, yan yung sa tabernacle ni David to, yung pinag-uusapan. Yung bubong nun, yung tinatapal doon sa ibabaw, kapag maganda yung panahon, maaraw, tinatanggal yung covering na yun. Kaya yung liwanag ng araw, pumapasok doon sa sa Ark of God. Tapos, nagre-reflect kasi yung parang yung pinagpapatungan niya, white limestone rock. Ngayon, nagre-reflect yung liwanag na mula sa araw. Kaya, alam niyo yung silhouette. Yung silhouette, yung parang nagiging shadow. Kaya, pag gumanon yung araw, yung Ark of God, nagiging parang silhouette, nagiging shadow. Kaya yun yung tinatawag na shadow of the Almighty. Dahil sa ilaw na yon, parang kala mo silhouette siya. Holy silhouette. At tinatawag na yun na shadow of the Almighty. Ayun pala yung ibig sabihin. Kaya, ayun nga, di ba kasi, dahil hindi nga pwede i-touch yung ark, kasi di ba naalala nyo sa Bible, may humawak niyan. Ano nangyari? Patay sila, di ba? Kasi, sinasabi nga daw na may kuryente yan, yung ark. Kasi, may electrician na nakausap si Perry Stone. Tapos, kasi nung nakakita siya ng replica nung sa isang museum ng Ark of God, yung ark pala, 3 kahon siya, di ba kahon ng labas. Sa loob pa may kahon, tapos may kahon pa. Parang 3 kahon, parang Trinity nga daw ibig sabihin. Tapos parang covered ng silver, yung isa covered ng gold, ganyan-ganyan. Kaya anong ibig sabihin daw ng electrician, talagang makakakuha daw ng kuryente talaga yung setup ng pagkakagawa dun sa Ark of God. Kaya di ba pag may humahawak doon, patay. Kaya sabi niya, Perry, kapag ginawakan mo to, tinouch mo tong ark, pwede kang ma-electro, siyam-siyam. Yung parang mag-ground ka, ganun. Pero kapag 2 kamay ginawa mo, patay ka. Ganun daw kalakas yung kuryente na to. Kaya, di ba, hindi nga siya pwedeng i-touch. Ngayon, dahil hindi pwedeng i-touch yung ark, pwede naman tumayo. Di ba, tumayo ka sa harap noon, umupo ka doon, o kaya humiga ka sa floor habang nag-worship ka, nagpe-pray. Kaya yun yung ibig sabihin ng under His wings, di ba? Kaya sinasabi na under the shadow of the Almighty. Kasi, ayun nga, nandiyan ka sa ark, tas nasa ilalim ka, nakaupo ka, ganun. Kasi nakikipag-usap ka kay Lord o nag-worship ka. Yeah, kaya yun yung sinabi rin sa Bible na under His wings, I will trust. Kasi di ba may cherubim nga dun sa Ayan, kaya si Lord, hindi siya big bird. Hindi siya yung bakit under His wings? May pakpak ba si Lord? Hindi siya big bird. Kundi, may mga holy angels kasi ang tinatawag doon ay cherubim. Yung mga cherubim yung nakaganyan. Kasi alam niyo kung ano trabaho ng cherubim. Sila yung mga angel na nag-guard sa presence of the Almighty. Kapag tuwing nandyan ang presensya ng Diyos, nandyan ang mga cherubim. Nakabantay sila sa trono. Kaya ibig sabihin, pag sinabi nating under the shadow of the Almighty tayo, nandun kasi yung mga angels, kaya under tayo nun. Dahil nandyan ang Panginoon, nandyan yung mga cherubim, under tayo ng wings ng mga angel na yun. Kaya di ba ayun din yung sinabi ni Ezekiel na nung nakita niya yung mga cherubim, na yung cherubim daw ay binubuhat nila yung throne of God. Kaya parang ang mga cherubim daw, nakapwesto sila sa 4 station, 4 na corner ng trono ng Panginoon. Di ba parang ganito rin? Di ba pag nagbubuhat yung mga Levites,
Di ba ganyan, sa bawat corner din, nagbubuhat yung Levites ng ark, di ba? Kaya ayun yung ibig sabihin din, parang ganon yung pagkakagawa na yung cherubim sa throne of God. Ito naman yung ark of God, di ba? Symbol yan ng presence ni Lord. At ganon din siya buhatin ng mga Levite. Ayan, tapos dito tayo sa 3 types of tabernacle people. Ayan, nagets na natin yung picture, madali ko na-explain sa inyo. Ayan, meron daw 3 klase ng tabernacle people. Ayan. Pero yun nga, sabi nung nag-intercede si Moses para sa Israel, sabi ng Diyos sa kanya, Moses, umakyat ka sa bundok. Tapos, makipag-usap ka sa akin face to face. Nilagay ko ba yung verse dyan? Yung Exodus 33:21? Wala. Ayan yung sabi dyan, behold, there is a place by me, and thou shalt stand upon a rock. Kaya sabi nga, yung si Moses, siya, nung sinabi niya makikipag-usap siya kay Lord, sabi ni Lord, umakyat ka sa bundok, di ba? At sinabi niya, thou shalt stand upon a rock. Kaya ibig sabihin, meron talagang lugar kung saan nakikipagtagpo ang Panginoon. Tapos naalala ko rin sa verse na yun, yung stand upon a rock. Di ba yung church din? Upon this rock, I will build my church. Kaya, kahit dito sa church, di ba, nakikipag-usap ang Panginoon sa lahat ng mga nagpupunta. Diyan. Tapos, naalala nyo rin kay Abraham, yung i-offer niya si Isaac. Meron ding lugar na sinabi ang Panginoon kung saan sila mag-uusap ni Abraham. Sabi sa Genesis 22:2, the mountain which I will tell you of, bundok din, yung sinasabi. Kasi yung alam nyo, yung sinasabi doon na the place sa verse na yun, ay, ang ibig sabihin daw hamakom, ibig sabihin Hebrew name for God. Kaya sabi, God is the place and the place is God. Kaya di ba parang laging sinasabi rin na parang bundok, punta na si Lord sa bundok, sa rock, ganyan. Di ba itong church din natin, 3rd floor to, parang pag nagpe-pray ka dito, pag pupunta ka ng mga prayer times, para kang umaakyat ng bundok. Talaga sinasadya mo na umakyat dito sa building na to para makausap lang ang Panginoon, di ba? Kaya yun din, di ba? Parang ganun din talaga ang para makausap ang Panginoon, kailangan mong umakyat. Kaya di ba, nauso nga yung prayer mountain. Kasi sa mga mountain talaga, kadalasan nangungusap ang Panginoon. Kaya pala nasa 3rd floor tayo. Yan, kasi talagang sasadyain mo yung, yung taas. Lord, kasi gusto ko itang makausap, kaya po, nagpunta talaga ako dito. Di ba? Pero sabi nga, there is also a place in God that few people will ever discover. Wala na kami nun. Ayan, ibig sabihin daw, pero sa mga tao daw, konti lang yung mga makaka-discover daw ng place na to. Kasi, hindi lahat gusto mag-pray. Di ba? Pag nagtawag ka ng prayer, yung iba na ina-expect mo nandun, never nagpunta, mga ganun. Kaya, parang may mga talaga, hindi lahat talaga ng tao, maaabot nila yung place of God na yun. Kasi, yung iba ayaw nila i-discover, ayaw nila mag-take time, nakakapagod, nakakatamad, ang tagal ganun. Ang dami naman masyado ang kanta, ang tagal naman masyado ng pray. Kaya hindi sila makakaabot doon. Kasi kagaya sa bundok, sa mga nakaakyat na ng bundok dito, di ba pwede ka bang umakyat ng bundok ng 5 minutes? Hindi, di ba? Di ba, buong araw na, paakyat pa lang yun. Pero pag pababa pa, kalahati na namang araw, ganun. Kaya, di ba, ganun din sa pag-seek ng presence ng Panginoon, hindi pwedeng ilang minuto lang, nandun ka na sa kapuspusan, di ba? Kasi, it takes time, nag-e-effort talaga yung mga tao. Kaya, ganun din sa Panginoon, there is also a place in God that few people will ever discover. Kaya, pero prayer ko, lahat tayo, ma-discover natin yung place na to. Secret place. Kasi sabi, many fall short of intimacy with the Almighty. Hindi lahat ng Kristiyano intimate talaga. Kay Lord naman sasabi mong, itong tao na to, close to kay Lord. Pili lang. May mga, depende yan sa'yo. Kaya sabi sa kanta, you can be as full, yung puno, F-U-L-L, as you want to be. Nasa sa'yo kung gano'n mong gusto magpapuno sa Panginoon, kagaya ng sabi sa kanta, di ba na, fill my cup, Lord. Di ba? Ganon. Kaya, kung gano'n mo, kunwari, pag pinapuno ka ng kapuspusan ni Lord sa baso mo, Lord, kalahati lang. O kaya, Lord, ganito lang. O sabihin mo, Lord, gusto ko nag-uumapaw. Di ba? Depende sa'yo yun. Yan. Pero yan, ito yung 3 types ng tabernacle people. Una, the outer court people. O yung outer presence Israelite. Ibig sabihin yan, yung, di ba nakikita nyo yung kanina, yung panglabas, nasa loob ka lang ng bakod. Yan yung outer court people. Ibig sabihin, lahat ng Israelite, kahit sino ka pang tao, natural na tao, pwede kang makapasok dyan sa outer court na yan. Di ba dyan sa outer court din, natural lang yung araw na dumarating dyan. Natural sunlight. At ang mga tao din daw dyan ay natural na tao lang. Natural lang siya. Hindi siya extraordinary. Ganon na
Parang natural lang, natural na Christian, ganyan. At ito din daw yung mga taong carnal people. Para maintindihan nyo kung ano yung carnal. Carnal people kapag hindi spiritual. Dalawa lang yon, carnal or spiritual. Yan, kaya kung kunwari pag carnal, maano pa to, mahilig pang, yung parang self o kaya yung mga flesh, yung mga ano. Pero pag spiritual ka na kasi, yung mga bagay na patungkol sa Panginoon yung inuuna mo. Ayan, kaya, ayan nga, yung mga tao na nandito daw ay mga carnal and natural people. Kahit common na Israelite, pwede dyan sa outer court. Kasi labas naman yan, ganun. Kaya yan, sabi nga daw niya, sabi dito, sarili niyang iniisip, nakadepende siya sa five senses. Yung parang nahihirapan siya magka-faith kasi gusto niya logical. Ay, parang paano mangyayari yun? Ganito lang pera natin. Paano mabibili yung ganyan? Parang lagi daw siyang ruled by feelings and not faith. Di ba? Kaya maraming mga tao rin hindi pa talaga nakakaabot dun sa presence ni Lord kasi ayun nga, nahirapan sila maniwala. Kahit anong challenge, kahit anong turo, hirap sila maniwala. Yan. Pangalawa naman, inner court people. O yung nandun na tayo sa loob, yung sa holy place. Yan, inner court Levite. Di ba ang mga nakakapasok dyan sa inner court, yung mga Levite? Ito daw yung parang mga priesthood of believers, yung mga naglilingkod sa Panginoon, ganyan. Di ba naalala nyo rin sa Bible, yung si Uzziah, King Uzziah, pumasok siya sa loob ng templo, ng tabernacle, hindi naman siya pare. Kaya nangyari sa kanya, nagkaketong siya, tas namatay siya. Kasi hindi pwedeng pumasok doon yung hindi pare. Yan, kaya sabi nga daw, kapag ang isang taga-outer court, taga-outer court lang siya, natural lang na tao, tapos biglang pumasok doon sa may holy place, mabibisto daw siya, kagaya ng nangyari kay Uzziah. Kasi pagkapasok ni Uzziah doon, biglang nagbago yung balat, biglang nagkaketong, ganun. Kaya sabi dito, nabibisto rin daw yung mga carnal o yung mga natural na tao. Kasi lumilitaw daw yung old carnal way of thinking, yung mga traditions of men, wrong attitudes, wrong thinking, ayan. Kaya yun, hindi daw sila makapasok doon sa presence ni Lord kasi masyadong natural, ganon. Kaya sabi nga, kung ang Levite daw ay gusto makapasok dyan sa holy place, yung second level na yan, nitong inner court, kailangan daw may burnt offering. Tingnan nyo sa labas di ba meron dong parang i-offer doon? May sacrifice na i-offer. Burnt offering mo na doon sa brass altar sa may labas. Yan, tapos kailangan din na maghugas ng kamay sa yung sa may brass laver para makapasok ang Levite doon sa loob. Ngayon, ang ibig sabihin doon sa atin? Ibig sabihin, kung gusto natin makapasok sa presence ni Lord, dapat mag-offer din tayo ng body natin. Kagaya sa Romans 12:1, yung offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Kung gusto natin makapasok dun sa presence na yun ng Panginoon, kailangan holy tayo, hindi huli. Di ba? Yung ang daming huli, huli sila, huli, gumaganto na naman. Di ba? Pag ang isang Kristiyano, ang dami niyang huli, imbis na masabing holy, hindi siya nagiging, nahihirapan siya makapasok sa presence ni Lord. Kasi isang part yun na kailangan i-offer mo yung body mo as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Sunod naman, kailangan ma-renewed siya ng washing of the water of the word sa Ephesians 5:26. Na kailangan, di ba yung mind natin, mahugasan to, tsaka yung mga thoughts natin na ng word of God. Kasi ang dami mong reels na napanood, ang dami mong mga maduduming mga picture na nakita, di ba? Ang daming mga issue na narinig mo. Kailangan ma-wash yan ng water of the word. Kailangan mahugasan to ng word of God. Nang sa ganoon, hindi ka mahirapan makapasok doon sa presence of God. Di ba? Kaya yun yung ibig sabihin nung naghugas at nag-offer. Ayan, ngayon, kapag na-bring na natin into subjection yung body natin, tsaka yung thoughts natin kay Christ, ready na tayo makapasok dun sa next level, yung holy place na yan, sa inner chamber of His presence. Kaya, ganun yung mga ginagawa. Kung gusto natin makapasok sa presence ni Lord, di ba, offer natin yung body natin as a living sacrifice at kailangan ng washing of the word of God. Yan, ngayon, dun sa loob, sa holy place, yung sa pangalawa na sinabi ko sa inyo. Yan, sa loob, sa holy place, may kailangan din dalhin yung mga Levite doon. Di ba kailangan nilang magdala ng olive oil? Kasi para yun dun sa kandila ng lampstand. Kailangan sila magdurog ng olive para magka-oil. Tapos kailangan din dyan ng 11 spices for golden altar para maging incense dun sa may golden altar. May insenso kasi doon. Kailangan din nilang magdurog daw ng mga ng insenso para sa insenso. Tapos kailangan din ng 12 pieces na bread para dun sa table of shewbread. Kaya, di ba, kailangan daw nila magdurog ng grain. Ibig sabihin, ang effort, di ba, ma-effort. Kaya kapag nandiyan ka daw sa pangalawa, may experience mo daw yung joy of the Lord, pero
may effort para makarating sa place na ito. Di ba? May effort talaga. Bakit? Bakit kailangan ilang oras? Bakit kailangan ang tagal? Kasi ganun talaga. Ba't sa bundok pwede bang pa-helicopter na lang para nasa tuktok ka na? Di ba? Pwede kung pwede. Di ba? Pero ganun din sa presensya ng Panginoon. Para makaakyat ka doon, maglaan ka ng oras. Hindi yun basta-basta. Di ba na parang gusto ko po, puspos na agad. Yung parang Darna, puspos. Di ba? Yung parang ganun lang na pag may gaganap ka, sana isang sigaw lang na puspos ka, go na. Pero hindi kailangan mo talaga ng effort. Kaya sabi nga dito, madami din na paglilingkod ang ginagawa sa area na to, yung sa pangalawa holy place. Kasi di ba yung mga Levite, inaasikaso nila, kailangan fresh lagi yung tinapay. Yung kandila, kailangan may sindi lagi. Yan, yung insenso, dapat may incense, parang sa time na kailangan yon, di ba? Kaya ibig sabihin talagang busy rin yung mga Levites doon. Parang sa atin din daw, parang tayong mga minister daw, pag ikaw na naglilingkod sa Panginoon, pwede daw ang mga minister, nagkukulang na sila sa worship at prayer. Kasi na-busy na sila sa ministry. Alam niyo yung minsan na, imbis na, parang pag tinanong mo, kayo bang mga youth, bago kayo mag-youth fellowship, anong mas matagal na ginagawa niyo? Mag-decor o mag-pray? Di ba? Ano yung pinakamatagal niyong ginawa sa preparation niyo sa youth fellowship? Yung pagde-decor ba o pagpe-pray? Di ba? Minsan nagde-decor tayo o nagpe-prepare ng panturo program ng 5 oras. Yung nagde-decor ng 2 hours, di ba? Pero pag nag-pray, 5 minutes, di ba? Pero kaya parang ganun, parang isipin natin, pwede mga tayong mga minister. Nabibisi tayo sa mga ministry, pero kulang na tayo sa worship at prayer. Ganun din, halimbawa, nagpa-practice tayo dito. Nag-practice kayo ng 2 oras. Pero nag-pray kayo 5 minutes. Pero nagpe-pray tayo, Lord, mapuspos kami. Kaya pala yun ang reason bakit hirap na hirap tayo, di ba, na mapuspos. Kasi ang tagal ng oras natin sa mga practice, mga preparation. Kahit ako, na-rebuke nga rin ako kasi ang mas matagal talaga ako mag-prepare ng message. Pwedeng whole day, mula pag umaga hanggang gabi, gumagawa ako ng message. Pero yung prayer ko, 1 hour lang, minsan ganun. Parang, kaya, di ba, parang dapat, pero baliktad nga. Dapat hindi ganun. Na mas marami pa rin yung preparation natin sa prayer kaysa sa mga kung ano-ano ginagawa natin. Kagaya nga, di ba, sinabi ko sa inyo nung nakaraan na sa anniversary, o kaya, for example, yung DVBS naman. Sa DVBS ba, ano ang mas maraming time ilalaan natin? Maggupit-gupit, gumawa ng visual, o mas marami yung time na ipagpe-pray natin na may mga batang maligtas? Di ba? Kaya yung parang mga ganong mga bagay, minsan busy-busy lang tayo, pero kulang na tayo sa worship at prayer. Kaya ganon din sa mga Levites nga daw, di ba, na pwedeng nabibisi tayo. Pero sabi nga daw, lalo na ang mga pastor at mga teachers, mga Bible teachers, yung mga nag-share talaga ng Word of God, mga nagli-lead sa church, kailangan sila yung lagi talagang may focus sa prayer at saka pag-study ng Bible. Kasi paano sila makakapag-share ng fresh na word para sa mga tao kung sila pastor pa yung naglinis, sila pastor pa yung nagluto, sila pastor pa yung nagganyan. Kaya kailangan talaga ng maraming team para yung mga leaders ng church, nakafocus sila sa pagpe-pray at pag-study ng Word of God. Para pag nag-share sila, di ba, anointed talaga kasi nakapaglaan nga ng time sa Panginoon, sa presensya ng Diyos. Kaya yun, di ba? Kaya yun yung minsan yung mga reason ba't nagfe-fail tayo. Kasi nagkulang tayo sa panalangin. Ang dami nating mas inuna. Pero nakalimutan natin na mag-stay under the shadow, di ba? Sa secret place natin. Yan. Pero yun nga, sa dalawa na yun, kailangan pa rin na mas asamin natin ito, yung maka-enter tayo sa highest level in God, sa Holy of Holies. Yan. The Holy of Holies people or Shekinah people. Di ba? Yung sa Holy of Holies, kasi kumikinang na dyan yung nagliliwanag na dyan yung glory of God. Yan, ano ibig sabihin ng glory of God? Ibig sabihin nun, ayun yung fullness of God's manifest presence or Shekinah. Pag sinabi mong Shekinah, glory, ayun na yung fullness. Di ba kaya sabi nga sa kanta, di ba? Release the fullness of your spirit, Shekinah, glory come. Kasi, ibig sabihin ng Shekinah, fullness na yon ng presence ng Panginoon. Kaya, pag nagpe-pray ka, Lord, paranas mo sa amin yung Shekinah glory, di ba? Kasi, ibig sabihin nun, fullness na yon, yung talagang full blast na yon ng presence ng Panginoon. Yan, kaya sabi nga daw, in the holy place, we are lost in God's presence. Yan, kaya kapag talaga malalaman mo kapag nasa holy place ka na, yung na-lost ka na sa presence ng Panginoon, hindi mo na tinitignan orasan mo. Masyado ka nang na-focus sa presensya ng Panginoon. Hindi ka na makatingin sa oras, tapos nakot ka na ng presence ni Lord na kahit nga may mga time na pag nagpe-pray ka, Lord, mamaya na yung mga prayer request ko, yung mga
i-intercede ko, gusto ko, ang saya-saya lang magpuri. May mga ganun, kagaya rin kanina naranasan ko yun. Mamaya na yung mga i-intercede ko, gusto ko na magpuri, ganun. Kaya parang yung unang 3 oras na pagpe-pray, yun, puro pagpupuri lang. Kaya parang doon, parang naisip mo, gusto mo lang magstay dito, ganun. Ayaw mong umalis, ganun. Kaya, ayun talaga yung, na-feel ko rin nung linggo, doon kay Pastor Robert Lancy. Yung parang, alam mo yun, alam namin yung feeling ng nasa ganon. Yung ganong lakas ng anointing, alam namin yun. Kaya parang habang nakikita mo siya, nakikita mo kung gaano kang nagkulang sa Panginoon. Alam mo yung ganong lakas ng power. Parang habang nakikinig ka ng preaching, parang sinasabi sa'yo na ganyan ka na nagkulang sa prayer. Ganon. Kasi alam ko yun alam ko yung ganong kapuspusan. Naranasan ko rin yun. Kaya yun yung parang kahit hindi walang nagsasabi sa'yo, sinasabi ng Holy Spirit, magbalik ka na sa prayer. Ganon. Kasi na-rebuke ka dun sa lakas ng presensya sa tao, di ba, na nag-pray, na nagbabad kay Lord. Yan, kaya yun nga, di ba, kapag nasa holy place ka daw, nalilimutan mo na yung wants, needs, hurts, or desires mo. Di ba, yung parang, oo, marami kang drama, pero naano ka na sa presence ni Lord, nalimutan mo na yung mga drama mo, ganun. Marami kang gusto, ganyan. Pero nung nandun ka na sa, yung presence ni Lord na yun, nawala, bigla yung mga gusto ko. Galit ka pa, gaganti ka pa, ganyan. Pero nandun ka na sa presence, biglang nawala. Ganon yung ibig sabihin na nalalost tayo sa presence ni Lord. Nawawala na yung mga bagay sa atin. Kaya yung sabi sa kanta, di ba, and the things of earth will grow strangely dim. Parang dumilim na lahat. Ang nakafocus ka na lang sa liwanag ng meron kay Jesus. Yan. Kaya yung parang ganon. Kaya, tas yun nga, sabi nga, in secret place, we will find rest from our cares. Naranasan nyo na yung sobrang pagod yun, hindi mo maintindihan kung anong pagod yung pagod mo. Pagod na pagod talaga. Pero, pag nakaranas ka na makapasok dun sa place na to, sa secret place na to, mararamdaman mo yung rest talagang complete na rest, na sobrang pahinga na parang, Lord, pwedeng wag na umalis dito. Parang ganun yung pakiramdam. Na makakaramdam kayong lahat ng pagod na hindi mo maintindihan. Biglang nagamot nung nakapasok ka dun sa presence ng Panginoon. Kaya, yun yung reason bakit balik tayo ng balik sa prayer. Kasi, alam mo yung merong pahinga doon na binibigay yung Panginoon. Sabi nga dito, 1 hour in the holy place can renew your spirit for weeks to come. Alam nyo ba, 1 oras lang na makapasok ko doon sa holy place na yun, biglang marirenew yung spirit mo. Naranasan nyo yung after ng revival, ang lakas-lakas mo, hindi ka makatulog sa gabi. Sabi, ba't gano'n? Anong oras na di pa rin ako makatulog? May time na gano'n, after ng prayer meeting na grabe yung puspos talaga. Ano ba ito, 2:00 na, ang energetic ko pa, gusto ko pang, parang ang dami ko pang kayang gawin, ganun. Basta ang lakas-lakas mo na hindi mo maintindihan. Bakit ba? Bakit parang ang saya-saya ko, tsaka parang ang lakas-lakas ko pa? Di ba? Nag-artro ba ako? Hindi, parang ayun nga. Ibig sabihin, nag-ano ka na, ganun kasi yung ginagawa ng Panginoon sa presensya niya. Biglang yung spirit mo, lumalakas talaga. Yan, kaya sa susunod na mga battles mo na darating na weeks, ang tatag mo. Di ba? Kasi, nakapag-stay ka sa secret place. Tapos si Jensen Franklin, yung kaibigan ni Perry Stone, nag-pray din siya. Sabi niya, Lord, pakitaan mo naman ako na gusto ko marami pong souls ma-save sa church namin, maraming ma-deliver, maraming mapuspos, maraming gumaling, ganun. Ganun yung prayer niya kay Lord. Tapos, siya din kasi pag nagagawa siya ng preaching, sobrang tagal ko dari, mga 8 oras, 10 oras. Kasi nape-pressure daw siya na kailangan yung next message mas maganda kaysa sa dati. Ganon. Pero alam niyo, during 21 day na fast niya, kasi may nagpa-fasting siya ng 21 days. Tapos sabi ni Lord sa kanya, I have called you to bring people into my presence. Tinawag kita para dalhin yung mga tao sa presensya ko. Sabi niya, kung dadalhin mo sila sa presensya ko, makakakilos ako sa buhay nila at makukuha mo yung resultang gusto mo makita. Di ba? Ang sinasabi ni Lord sa kanya, huwag kang andaming oras sa kung ano-ano. Maglaan ka ng oras sa akin, kaya yung lahat ng hinihiling mo na yun, papakita ko sa'yo yun. Dalhin mo lang yung mga tao sa presence ko. Ako na bahalang mag-minister sa kanila. Kaya yung sinasabi na, parang halimbawa sabi nga ni Robert Lancy daw, kahit di ba ang dami niyang pinag-pray, mga 300. Pero sabi niya, hindi daw siya pagod kasi pag nandun ka na daw in the spirit, sa presensya ng Panginoon, malakas ka daw. Kahit ilan pa daw, wala daw problema. Yung ganong pila. Kaya diba, ganun nga yung ibig sabihin ng, kapag kasi siya, bago siya magpunta dito, ang tagal niya nag-fasting, ganun din sila Benny, ang tagal na mga fasting nila, bago sila humarap sa mga event na ganyan.
Kaya talagang malakas na malakas sila sa spirit. Kaya naman kahit ilang tao ipag-pray nila, hindi sila nanlalambot. 'Di ba? Tayo pag kulang tayo sa pray, 3 pa lang pinag-pray mo, tama na, pagod na ako. Prayer partner pa lang na hingal ka na, 'di ba? Kasi nga pagod ka, hindi ka nakapag-pray, 'di ba? Kaya yun nga, pero ito nga sabi sa kanya ng Panginoon na kapag kasi na-meet mo ko, nagkatagpo tayo sa presensya ko, napuspos ka, pag dumating ka dun, pag humarap ka sa mga tao na yon, ako na, dala mo yung presensya ko, kaya mararamdaman ako ng mga tao na yon. Kasi nagbabad ka na sa akin. Kaya yun, may mga time na na mas madami yung time natin to prepare, di ba, sa mga panturo, pero kulang na kulang tayo sa prayer. Pero baliktad pala. Dapat pala mas marami yung prayer para pag nagturo ka, dama nila yung presence ni Lord, kaya pick up nila yung ibig mong sabihin o yung sinasabi ng Panginoon sa kanila. Kaya sabi nga daw ni Perry Stone, may time daw na nangyari sa kanya, di ba alam niyo naman siya, 8 hours siya mag-aral ng Bible, pag magpipreach siya, ang tagal niya, ilang oras. Tapos may time daw, tatayo na siya sa pulpito. Tapos sabi sa kanya ni Lord, palitan mo yung preaching mo. Sabi niya, hala Lord, ang tagal mo na inaral to. Sabi niya, binigyan siya within 5 minutes ni Lord ng message. Tapos sabi niya, yung 5 minutes daw na na-receive niyang message sa presence ni Lord, yun pa daw yung super powerful na preaching na nagawa niya. Di ba? Kaya tagal niya nag-aral, pero yung on the spot na, sabi ni Lord, change topic. Di ba? Kaya parang sa isip niya, paano to? Pero grabe daw na talagang pinuspos siya kasi na-receive niya yung message na yon nung nandun na siya sa presence ng Panginoon. At sabi nga daw, ano ang pinaka may impact na mga kanta? Di ba yun yung mga kanta na na-compose sa presensya ng Diyos? Di ba? Bakit kunwari, oh the glory, bakit napakapuspos ng kanta na yun? Siguro napaka-anointed nung nag-compose nun, di ba? Yung may mga kanta talaga na alam mo yun, na yung spirit mo kapag naririnig mo yung mga kanta. Kaya ako din mapili ako. Kunwari, parang feeling ko hindi ko makonect sa spirit ko yung song. Ayoko to. Maganda yung lyrics pero hindi ko yung music. Parang hindi ako nilalapit kay Lord. May mga nasa-sense ko basta ganun eh. May mga kanta naman na marinig ko pa lang, parang napupuspos na ako agad. Parang nanginginig ka na, ganun. Kasi may mga spiritual songs na kinoconnect tayo sa Panginoon. Tapos yun, sabi nga daw, ang mga prophetic revelation, paano nyo nalaman na ito yung kailangan, di ba, dun sa nung linggo, may mga pinagpipray, may mga nangingisay-ngisay, yung mga ganun. Kasi bakit? Paano nalalaman na may kailangan i-deliver dun sa tao? Kasi nagbabad ka sa prayer, kaya naman, yung mga prophetic revelation, this woman will be ganyan-ganyan. Di ba? Kasi ni-reveal yun ng Panginoon dahil nga nagbabad siya sa presence. Kaya kung gusto niyo ng mga prophetic revelation, magbabad kayo sa presensya ng Diyos. Yan. Kaya minsan yan, sobrang busy natin sa ministry, nalilimutan natin mag-spend ng more time sa secret place natin. Kung saan, doon nagliliwanag yung spirit natin sa supernatural light na bigay ng Holy Spirit. Diba? Kaya talagang tunay tayo nagiging maningning na Kristiyano, nagiging light of the world tayo sa pagstay natin sa secret place. Yan. Kasunod naman, the protection of the secret place. Yan. Di ba alam naman natin yung Psalms 91, talaga namang napakadaming protection doon. Ang ganda ng verse na yun. Yan. Pero alam nyo, ginamit din niya ni Satan yung mga ilang verse doon sa Psalms 91 nung tinamp niya si Jesus. Pero di ba ang Psalms 91, God's insurance policy. Pero, nagpe-predict din ito ng defeat ni Satan. Di ba? At sabi nga daw, next ba? Yan. This place in God is so powerful. Yung secret place, napaka-powerful niya. Yan. So powerful that even the strongest attacks of the enemy cannot penetrate the shadow of God. Kayo ba ay under attack ngayon? May mga ina-atake ba ang demonyo sa pamilya nyo, sa health, sa relationships, sa finances, o sa anumang mga bagay? Kung na-under attack kayo ngayon, kailangan nyo magpunta dito sa secret place. Kasi pag nando kayo sa secret place, lahat ng attack ng kaaway tanggal. Lahat ng mga plano ng kaaway na masama sa'yo, hindi mangyayari kasi hindi yun pwede mag-penetrate sa shadow of God. Kapag under ka nga ng protection ng Panginoon, nando ka sa presence niya, walang magagawa yung kaaway. Kaya diba, kailan pagka sunod-sunod na yung mga attack sa church, mga issues, ganyan-ganyan. Kasi yung mga tao, hindi na nagpe-pray. Kaya nakakapasok yung mga attacks. Pero pag ang church nagbalik na uli sa secret place, sa place of prayer, yan, di ba napupuspos tayo, walang nagagawa ang kaaway sa atin. Yan, kaya yan nga, ito yung mga Psalms 91, mga promises, di ba? Yung
Doon sa Psalms 91 na yon, may deliverance from the snare of the fowler, deliverance from the noisome pestilence, freedom from terror by night and the arrow by day, freedom from fear of pestilence, freedom from fear of destruction. No evil or plague will come to your dwelling. You will call and the Lord will answer, long life and His salvation. Di ba? Kaya ang gaganda ng mga pinangako ng Diyos dyan. Yan. Tapos yun nga, sabi dito, yung sa alone with the Almighty. Yan na, kailan kayo ba, madalas ba kayo magkaroon ng time alone with the Almighty? Kailan yung parang huling time na sumadya kayo dito sa church, umakyat kayo ng third floor, gusto ko mamit ang Panginoon ngayon. Yung mag-isa ka kahit wala namang gawain, Monday, tapos 8 o'clock pa ng umaga, tulog pa si Aaron, ganun. Yung alam mo yun, yung mga pupunta ka na wala talagang gawain, pero ang sadya mo, ang Panginoon talaga. Kaya, parang kailan yung mga ganyang pagkakataon na nasabi mo, naging alone ka sa Panginoon. Sabi nga dito ni Perry Stone, meron kasi siyang, kilalang kaibigan. Tapos yung kaibigan niya talagang grabe yung lakas ng presence sa mga pagtitipon nila. Kaya sabi niya, anong secret mo? Tapos pinayuhan siya, sabi sa kanya, Perry, if you want to see more results, you have to spend more time with God than you do with people. Damihan mo yung time mo sa Diyos kesa sa mga tao. Minsan kasi tayo, ay may issue sila ganito, pag-usapin natin, payuhan, si ganito, may problema, payuhan. Pero alam niyo yun, nakakapagod yung ganun. Pero kapag tayo, nag-spend tayo ng more time with God, pinag-pray mo, Lord, si ganito po, maayos na po yung problema niya, si ganyan. Hindi na kailangan kausap-kausapin, iaayos ng Panginoon lahat. Kasi ganun yun, kapag naglalaan tayo ng time sa Panginoon, siya nag-aayos ng mga problema, biglang magugulat ka, okay na lahat, ganun. At saka yun nga, minsan, marami tayo mga effort sa sarili natin. Ang hirap, di ba? Ang hirap gawin. Pero pag pinag-pray mo, instant, si Lord nagagawa. Yan. Kaya sabi nga dyan, nung nakinig daw siya doon sa nagpayo sa kanya na mag-spend ng more time kay Lord, alam niyo ba yung attendance daw nila began to increase from 50 people sa isang gabi. Tapos sa mga sunod-sunod daw na revival yung week nila. Tapos hanggang 3,000 na daw ang umattend sa isang single service. Di ba? Ganun daw ang nagagawa ng patuloy na pagsisik sa presence ni Lord. Tapos ito pa, yung sabi niya nga, I have discovered that I must set aside the time to enter the Holy of Holies. I am very aware that in order to continue this ministry, I must have a certain time alone with God. Gusto mo ba magpatuloy sa ministry na yan? Yung hindi mo maiwan yan, mag-improve pa talaga yan habang nandyan ka. Diba? O yung church natin, gusto natin magpatuloy itong ministry natin dito. Kailangan mag-set tayo ng time alone with God. Para pag nag-minister tayo, every time na may ginagampanan tayo sa paglilingkod, nagiging maayos. Di ba? Kasi, dahil nga, nasabi mo na kay Lord yun eh. At nag-meet na kayo sa presence niya. Kaya, andali na ng mga bagay. Tapos kagaya nga rin daw sa high priest, di ba, nung sa Old Testament, kapag Yom Kippur o yung Day of Atonement, di ba, yung once a year siya papasok dun sa loob ng templo, ng tabernacle. For 1 week, isa-separate niya yung sarili niya, parang fasting. Tapos, mag-aaral lang siya ng Word of God, hindi rin siya pwedeng magkaroon ng physical relation sa asawa niya. At magpe-prepare lang siya sa araw na yun, kasi sa week na yun, kasi once a year lang yun, yung pag niya doon. Kaya, parang ganun din ibig sabihin nito nung sineseparate yung sarili, yung pagpa-fasting, di ba? Pag nagpa-fasting tayo, inaano mo yung sarili mo, hindi, lahat ng mga distraction, aalisin ko muna, kailangan makabalik ako sa presence ni Lord. Yung lahat ng alam mong balakid, bakit hindi ka makapasok dun sa presence ni Lord, tatanggalin mo talaga. Kasi gusto mong, ma-meet siya. Kaya yun kami, minsan, yung Facebook natin, tinatanggal natin, yung mga panonood ng mga gantot ganyan, kasi nakakaabala siya minsan kapag, madalas, dahil ginugulo niya yung mind natin habang nagpe-pray. Yan, kaya may mga ganun, may mga pagsiseparate ng sarili. At ganun din dapat tayo, mag-set tayo ng time to spend before God, bukod sa church service. Nagsisimba naman ako eh. Ganun, pero bukod doon. Kasi dapat may time pa tayong sineset na imimit mo lang ang Panginoon. Personal time of separation between you and God. Yan na talagang si Lord lang, i-date ko si Lord. Diba? Alam niyo na mga magkakarelasyon, kapag wala na silang mga date or mga time na nakakapag-usap sila, mag-aaway na yan, diba? Feeling nyo ang layo nyo na sa isa't isa. Kaya, ganoon din sa Panginoon. Kung wala kang date sa Panginoon, hindi ka nakikipag-date sa Kanya, siguro ang layo mo, feeling mo ang layo mo na kay Lord ngayon. Pero kapag lagi tayo na mayroong ugnayan sa Kanya,
mararamdaman mo na ang lapit niya. Tapos meron nga rin nagtestimony kay Perez to na isang babae mula sa largest Christian TV ministries. Sa Amerika ata yun. Tapos yung TV ministry na to, meron siyang 1,500 na station na. Meaning, kailangan nila ng malaking pera para magpatuloy na umaere yung palabas nila. So sabi sabi niya, dun sa pinaka-leader nung ministry na to, sabi niya, kailangan po natin ng $1 million, ganun po kalaki yung babayaran natin sa buwan na to. So sabi nung leader, pupunta muna akong California at lalayo muna ako para mag-pray, tsaka mag-isik si Lord para magkaroon tayo ng financial miracle. This, ang ginagawa niya, pagpunta niya dun sa nagbubundok siya para mag-pray, alam niyo nangyayari, biglang dumadami yung pera. Nagkakaroon sila ng maraming pera, kaya nababayaran niyo. Tapos pag bumalik na naman siya, biglang humihina na naman yung pera. Tapos babalik na naman siya doon para mag-pray, dumadami na naman pera. Pagbalik niya, humihina na naman. Kaya sabi sa kanya nung babae, sabi niya, mag-pray ka na lang, kami na lang bahala dito. Kasi pag nandun ka, daming pera di ba? Sabi niya, kami na lang bahala sa business, basta ikaw mag-pray ka na lang. Parang ganun yung sinabi niya. Kasi talagang kapag may nag-i-intercede, di ba? Ganun yung nangyayari. Tuloy-tuloy yung pagpapala. Ganun din yung isang major Christian TV daw sa Mexico. Kailangan din daw ng financial miracle. Kung hindi sila makakapag-ere ng mga palabas para kay Lord. Kaya nagpunta siya ng bundok at nag-pray. Pagbalik niya, alam niyo ba, nagkaroon sila ng increase ng pera. Di ba? Kaya sino may kailangan ng pera dito? Yan, pumunta na kayo sa secret place. Dahil, pagka wala kayong pera, wag mo isipin agad na, na nga ako, ganito na nga gawin ko. Una mong isipin ay mag-pray ka, humingi ka ng pera kay Lord. Kasi siya talaga yung nagpapadala ng pera sa atin. Di ba? Kaya, ayun nga, di ba, na kulang ka lang sa panalangin, kaya nawawalan, di ba? Pero kapag hiniling natin yan sa Panginoon, siya ang Diyos na nagbibigay ng pera. Yan, tapos sabi nga rin, notice how many times the Bible teaches that when men were alone, God visited them. Di ba? Sa Bible talaga, ilang beses in example na kapag mag-isa ka, mag-isa ang isang character na to, tao, biglang kinakatagpo siya ng Panginoon. Di ba kaya kayo, kapag naglaan din kayo ng time na mag-isa para kay Lord, kahit mag-isa ako ngayon, pipray talaga ako, gusto ko masik si Lord, kakatagpuin ka ng Panginoon, huwag ka mag-alala. Kagaya nila Jacob, ni Moses, at ng Israel, di ba? Sinabi dyan, nung panahong alone sila, nagkaroon sila ng encounter sa Panginoon. Talaga naman, di ba, ang saya kaya mag-pray ng mag-isa. Pwede kang mag-facial expression, di ka nahihiya. Yung kahit sodongawa ka, wala kang pake kasi wala naman nakatingin. Kahit may tumulo, okay lang. Di ba kasi parang kahit sigaw-sigaw ka, pero kapag may kasama tayo dito sa prayer, okay ka lang. Di ba may kakalabit sa'yo ng ganun. Pero kapag mag-isa ka, at least, di ba, hindi ka nila iisipin na na nangyari. Nasasapian ka. Di ba? Kundi, mapuspos nga ako Di ba? Ayun, kaya mas maganda rin yung may mga time tayo. Talagang naiiyak mo kung Minsan, pag may umiiyak din, may problema ka? Hindi ako may problema, napupuspos lang ako. Di ba? May mga, iba-iba silang comment sa atin minsan. Kaya, the best talaga na, magsisigaw kapag mag-isa. Ayan, tapos sabi nga, there are times when we must separate ourselves for seasons to be alone with God. Di ba? May mga pagkakataon talaga na kailangan, mag-set na ako ng time kay Lord kasi lalo na kung kailangan mo ng direksyon, meron kang desisyon na gagawin. Lord, tulungan niyo po ako. Ayan, magpapalit po ako ng work. Kailangan ko po ng direksyon. Ano po talaga ang para sa akin? Lord, magka-college ako. Hanap po ako ng course. Ano po kaya? Ganyan. Dapat nagtatanong ka kay Lord. May mga time na magsiset aside ka ng sarili mo, ng time para kay Lord. Tapos the key to the favor of God is getting in the face of God. Kaya kung kailangan nyo ng favor mula sa Panginoon ngayon, isa lang ang sikreto dyan. Punta ka na sa secret place. Diba? At makipag face to face kay Lord na, Lord, kailangan ko po ng ganito, tulungan niyo po ako. At habang nasa presence ka ni Lord, pwede mo gawin to, yung kumanta, mag-worship, mag-meditate, diba? Pakita na yung picture. Ay, wala pala. Ayun, yung meditating, reading the word out loud. Yung pwede rin na binabanggit mo ng malakas yung verse sa Bible o yung binabasa mo. Pwede rin na habang nasa presence ka ni Lord, hindi naman kailangan lagi ka nagsasalita. Pwede rin nakatahimik ka. Nag-aantay ka lang ng anong sasabihin ng Panginoon sa'yo. Yung nag-aantay ka ng still small voice. Yan, kaya nga di ba pag prayer marathon, hindi ka lang naman nagpe-pray, pwede ka magbasang Bible, tumahimik ka, mag-antay ka sa sasabihin ng Panginoon, ganon. O mag-worship.
Yan. Kaya sabi nga, intimate time with God has been one of the great keys to success of our ministry. Sabi yan ni Perry Stone. Sabi niya, yung mga time talaga na alone sa Panginoon, yan ang sikreto bakit ang laki daw ng ministry nila ngayon. Yan. At ayun nga, yung sabi nga rin sa, kagaya rin ng mga Israelite, di ba? Tsaka si Moses. Makikita nyo, yung mga Israelite, ang layo talaga nila sa Diyos kasi nasa labas lang sila ng mountain, di ba? Parang takot sila sa Diyos, ang layo nila kay Lord. Pero si Moses, makikita nyo talaga siya na may relasyon siya kay Lord kasi face to face siya nakikipag-usap sa Panginoon. Tapos, ayan nga, di ba lagi siya nagpe-pray at nag-worship? Kaya siya yung talagang may closeness sa Panginoon. Yan, kaya sabi dito, when we discover prayer and worship, we are tapping into the reservoir of the unlimited blessings of God. Di ba? Super, super dami talaga ng mga pagpapala na pwede niyong makuha. Kapag natutunan niyo kung gaano ka powerful ang prayer at worship. Yan, kapag naranasan natin ang kapuspusan sa pag-stay sa presence ni Lord, madadala mo din yung presence ni Lord sa mga taong gusto mo dalhin sa Kanya. Gusto niyo ba yung outreach niyo, ma-anoint yung mga bata? Dapat ikaw, nagbabad ka sa presence ni Lord para pagpunta mo doon, talagang napupuspos yung mga bata. Pwede ka na mag-lay hands isa-isa. Ayan, yung mga bata. Ayan, ganun din. Kaya di ba? Sa atin din, sa pamilya natin, gusto nyo, madala nyo yung mga kapamilya nyo kay Lord. Magbabad kayo sa presence ni Lord para pagpunta mo sa bahay, pag uwi mo ng bahay, anong meron sa'yo? Parang gusto ko magsimba nung dumikit ka sa akin. Di ba? Ganun katindi ang power ng Panginoon. Di ba na, ba't ganito? Parang may kakaibang kapangyarihan. Parang gusto kong umiyak nung dumating ka. Di ba? Parang may malakas na power kang dala pag uwi mo. Kasi galing po akong prayer marathon, gaganyan. Kaya yun nga, na ganun na nangyayari. Dinadala natin yung presence ni Lord sa mga tao kapag nag-abide na tayo doon under the shadow. Ayan, kaya, kung naalala nyo si Moses, nung nagstay siya sa presence ni Lord, ano nangyari sa mukha niya? Nagningning, di ba? Sobrang liwanag, kaya tinakpan niya kasi nasasilaw na yung mga tao. Kasi nadala niya yung glory ng Panginoon. Kaya, pag nagstay tayo sa presence ng Panginoon, di ba, yun nga yung sinasabi namin ni Angelica dati, na talagang nakakaganda after mag-pray. Pag after prayer marathon, tumitingin siya sa salamin, ganda ko, gumanda ako. Di ba? Kasi, natanggal yung mga burdens mo, kaya gumaganda ka. Di ba? At na-receive mo pa yung liwanag ng glory ng Panginoon. Yan, kaya, ayun nga rin, tsaka yan nga, sabi nga, kaya yan ang invitation sa atin ngayon, di ba? Na pumasok tayo doon sa secret place, sa presence ni Lord. Anong gagawin natin? I-lay down natin mga kasalanan, lahat ng mga bagay na naghahadlang para hindi tayo makapasok doon sa presence ni Lord. Iwan natin yung mga bagay na ito kung kailangan mag-fasting at yung offer our lives, di ba? I-offer mo sarili mo, dapat maging holy tayo. Hindi yung lagi tayong huli, nakita kita sa ganito. Huli, nakita ko naggaganto, di ba? Hindi ganun, kundi makita tayo ng Panginoon as ma-present natin yung sarili natin as holy sa Panginoon and spend time with Him. Di ba? Sa dami ng oras natin, sino ba dito lampas ang oras? Sino dito may 25 hours? Di ba? Lahat tayo 24. Kaya wag mong sabihin, wala akong oras wala akong time. May time ka, ayaw mo lang magbigay. Di ba? Kaya lahat tayo merong oras. Pero nasa sa inyo yan kung ibibigay niyo yan sa Panginoon. Kaya nga sabi sa kanta, come and spend some time with me, sabi ni Lord, come away. Di ba? Kaya yun, di ba? Kasi under the presence ng Panginoon, mapoprotektan ka under His wing, under the shadow of the Almighty. Mabibless ka, makakapagpahinga ka, mare-renew at mare-revive. At pwede ka rin mag-expect ng mga miracles, signs and wonders, healings, kasi kasama yun doon. At ngayong, di ba ngayong araw na to, anong holiday ngayon? Araw ng kalayaan. At ngayong gabi na to, pwede rin itong maging araw ng kalayaan mo. Kung meron kang mga nararamdaman na parang bandage, nahirapan ka mag-pray, may mga nadadama ka na, Lord, kulang na kulang ako sa prayer kasi may mga bagay na kailangan makalaya ako. Makalaya sa sama ng loob, sa mga iba't ibang mga bagay-bagay na ginagawa, di ba, na nagpapalayo sa'yo sa Panginoon. Kahit ngayong araw na to, ngayong gabi na to, pwede mo maging araw ng kalayaan. Kasi sabi sa Bible, where the Spirit of the Lord is, there is liberty, there is freedom. Di ba? Kaya, pwede tayong lumaya habang nandito tayo sa presence ni Lord. Kaya sabi rin sa kanta, di ba? Let me be changed in your presence. Di ba? Kaya, nababago talaga tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya naman, ayan, paunlakan natin yung invitation na to ng Panginoon to enter sa secret place under the shadow of the Almighty.